Hallelujah! Woo! Shalom! Blessed Philippines! Shalom, Luzon, Visayas, Mindanao. Shalom sa lahat ng mga kingdom citizens. Sa lahat ng mga excited kay Lord. David, yung monitor natin, pakiano mo, okay lang? Praise God. Sa magandang gabi sa inyo lahat, mga kapatid. Narito naman po tayo sa presence ng Lord. At ang Lord ang mag-enjoy sa atin ngayong gabi. Amen? So pag ang Lord ang nag-enjoy sa atin, ang balik nun, hallelujah, lalo ka mag-enjoy sa Lord. Kasi nilika tayo para magbigay ng pleasure ng kaligayahan sa Lord. Hallelujah. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Malakas sa palakpak. Hallelujah! Mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, sinamahan tayo ni Lord. Hallelujah. At ang bilis ng oras ng panahon, talagang kagigising lang, tulog, gising, tulog, kakain. Dapat talaga, pero ang buhay namin hindi po ganon. Hallelujah. Hindi sinasamantala namin yung oras at panahon na gawin ang i-advance ang kaharian ng Diyos sa lahat ng oras, sa mga bata, sa matatanda, at sa mga kabataan. So sa lahat po ng mga nakikinig sa oras na ito, sa lahat ng ating mga kingdom citizen, magandang gabi sa inyo lahat at gusto ko lang kayong batiin isa-isa sapagkat ako po ay na-encourage at sa patuloy niyong pakikinig at ang mahalaga at iyakin ko kayo na meron kayo natutunan at manababago ang ating buhay. Gusto ko lang pong banggitin ng bawat isa. Nauna na talaga ako, ang aking asawa po, si Delia Baldomaro, talaga naman nasa bahay. Si Luis, pangalawa ako, si Luis Baldomaro. So pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong pakikinig. At mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay po ni Marimar Tapiador Nepomuceno. Shalom. At si Risa Dira Galisanao. God bless po, God bless you tomorrow. Isa Baldomaro. Oh, dito na po yung asawa, si Wendell. At excited siya mag-gitara dyan sa likod ko. Jim. Ayan, Jim Alano. God bless. Maricel Moses. Ang tunay nga na napakabuti ng Diyos. Ano po? At namit ko di ang ating kapatid na ito, si Maricel Moses. Delia Baldomaro, kaya nabati ko na si Joshua. Brother Pastor Bong, nasan ka? Shalom. Praise God. Si Mark Mayor ng Manila, nanonood din po, nakikinig din po sa atin. Higit sa lahat ng aming pastor sa Balayan, Batangas, Cesar Dato at ng kanyang family. God bless po, Pastor Cesar. We miss you na. Puro kami plano pupunta dyan at mabibigla na lang kayo, nandyan na kami. Hanggang dito pa sila, Pastor Bong. Si Pastora Bless Bihilya, God bless sa aking partner sa live stream. Si Edna Gutierrez, Rosa Gutierrez. God bless po. De La Rosa Gutierrez, Edna. Yan, shalom. Amalia Ria, God bless po sa inyong patuloy na excitement sa pakikinig. Daisy Mangkukang Brozola, God bless. Hallelujah. Once again, kay Matilde Gregorio, God bless po at pinagpala po tayo na ama sa hapong ito at tuningan na napakabuti ng Diyos sa buhay ni Vicky Dira Payupay. God bless Gonzales. At si Lawrence from Dubai. Wow, hallelujah. God bless po, kapatid. We miss you, ang inyong fellowship na naalala natin dyan sa Dubai. Mga hanggang sa nakadalawang batch tayo ng Advancing the Kingdom of God yan. Sino itong Kim Milad? Kim Milad. God bless, kapatid. Pagpalain ka ng Lord at ang desire ng puso ipagkalbo ng Lord sa gabing ito. Si Ambay Reyes. Ambay, napakasipag at mainit na mainit. Daging freshly baked sa presence ni Lord. Hallelujah. Salamat sa buhay mo. Jemar, namimiss ka na namin dito. Hallelujah. Si JR Portas, salamat po sa iyong pag-share ng mga live stream namin. Tunay nga na isa ka sa instrumento ng Lord para ipakalat ang mensahe ng kaharian. Si Andrea Calibuso. God bless, Andrea. Na-miss ka namin sa fellowship. Attend ka sa Sunday. Si Erickson Sanchez ng Erickson Sanchez Kafirma. Shalom, kapatid. God bless you. Naku, si Ambay na naman to. Ayan ang aking apo, Precious Hope Baldomaro. Makinig na maigi at pakinggan at i-apply ang ating napakinggan. Si Belaine Baldomaro, sino to? Si Pastor Beng o si Elaine? Si Belaine. Beng and Elaine. So nakakatuwa. God bless Pastor Beng sa iyong patuloy na support at andiyan ka lagi sa amin para umalalay sa mga gawain ng Panginoon. Marvy Lozano, God bless from Dubai. Ito, from Dubai yan. Hallelujah.
Si Pancho Mendoza, nakakatuwa yan si Brother Pancho na nakarecover mula sa pagkakasakit at mula sa pagkakalayo niya sa Panginoon ay muling nanumbalik sa paghahari ng Diyos. God bless. Oy, ang aking partner, si Glenn Aquino Kalimlim. Sir, shout out ka naman dyan. Alam ko nasa bakasyon ka, pinagpala ng Lord ng iyong through you, binless ni Lord ng iyong kumpanya. Hallelujah. Sa panahon ng pandemic, ikaw naman ay nagtutur. God bless, Pastor Glenn. Hallelujah. You know, si partner George Jojo M. Junicio. God bless, Pastor George. We miss you. We miss ko na yung fellowship ulit natin. Hallelujah. Dapat ikaw ang mag-opening prayer dito ngayon eh. At ang taga-angono po ay binabati ko Milagros Haduka. Habonitalia Haduka. Si Sister Milagros po. Ay mami ito ni Pastor Hernan. Hallelujah. Marvin Lozano, God bless. Hallelujah. At bigyan ka ng guidance ng Lord at protection sa lahat ng iyong magiging desisyon. Bigyan ka ng karunungan ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Si Jim Patrick, nabanggit ko na ito. Janelle, God bless Janelle. Ito si Tribor Ferrer Tuason. Alam niyo kung sino ito pa Tribor. Si si Robert Payupay. Hallelujah. Gayos, God bless. Salvation Katunggal Balisteros. Shalom, sister. Ang kalakasan ng Lord ay sumayo sa oras na ito. Adrian, si Adi Bagakay. Shalom. Halay ng karunungan ng Diyos ay sumayo. At maging si Maria Victoria Boter Kikip ng Balayan, Batangas, yung treasurer po ng Jordan. God bless po sa inyong sambahayan at sa ating kapatid na si Salvation Katunggal Balisteros. Kanina po ang nabanggit na natin. From Kalasyaw. Wow, Kalasyaw, Pangasinan. God bless po. Si AJ Lacuente, hallelujah. Bless ka ni Lord ng karunungan at ng mga gift mo ay ma-maximize mo na magamit. Maging si Rita Senyar, God bless po. Hallelujah, anuman desire ng puso mo ay pagkaloob ni Lord sa mga oras na ito. At katagumpayan ay enforcing your victory, si Rita Senyar. Si Grace Madronio Santumin. Naku, galing yata ito? Galing pa yata ito sa Japan po yata ito. Good evening po. Good evening po sa lahat ng mga taga-Japan. God bless po kapatid at ikaw po ay patuloy na lumago at sa pagkakilala sa grace ni Lord, pagkakilala sa kanyang paghahari. God bless po. Vivian Fortaleza, good evening. Sister Vivian Fortaleza. Oh, good evening. June Rapoles. Shalom. Wow. Good evening, Gemma Borja, Sister Gemma Borja. God bless po. Sister Winnie ng Olongapo City. God bless. Be blessed naman kami sa gawain ng mga bata dyan sa inyo. Keep the fire burning. Hallelujah. Tunay na pinagpala po tayo ng Lord ng puso. Alam mo, pinakamatinding blessing, yung bigyan ka ng Lord ng puso ng isang compassionate heart. Wow, Brother Jadin, our teacher. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa buhay mo, Brother Jadin. I-prepare mo ang sarili mo sapagkat mag-handle ka ng mga gawain na kung saan ay magtuturo ka ng revelation about the kingdom. Matindi ka. Matindi yung mga kapahayagan ni Lord sa'yo. China, God bless. Neil Kiambao. Wow, Sister Nel. God bless po. At pinagpala po ng Panginoon ng gabing ito para sa inyong sambahayan. Edward, di maunahan. Talagang di ka maunahan, Edward. Shalom. Darcent Masangkay. God bless from Teresa Rizal. Carlos Bruzula. Shalom. Jemar. Si Jemar, kanina ba ito? Jexter. Oh, Pastor. From Dubai. Jexter Gestelin. Al-Qaide. Back to you, Pastor Jexter. Kasi first time kong pangalawang ginagawa ko pa lang ito na banggitin yung mga naunang mga nagsisipakinig at nakatune in. Nel Kiambao, God bless po. Brother June, God bless po. Shalom. Merally Magleo, wow, hallelujah. Tuloy-tuloy ang Kingdom Discipleship Care Group ninyo sa mga youth. Samuel, Sammy, Brother Sam, naku, hindi kami nakarating diyan kahapon. God bless po. Calexto Kikip. Nins Ramos, God bless. Keep the fire burning. Keep on fire consistently. Hallelujah. Sa Sister Nins. Sino pa? Bernardo Arcalana, God bless po. Shalom. Carmela Reyes Williams. Nako, ingatan kayo ng Panginoon sa inyong pagbiyahe papuntang Amerika. Angela Faye Janken Arceso, God bless.
Hallelujah. Let the love of God rule and reign in your heart. Michelle Sumampong Isguera, God bless po. Sir Michelle, sa iyong paglilihi, ingatan ka ng Panginoon sa iyong panganak. Ito, si JD. Shalom. Si JD, sino itong JD na to? Si David to eh. Ang aking partner, nag-birthday yan kahapon. Hallelujah. Nung bumili ng cake, hindi na inihipan. Kinain na lang. Shalom. Maria Gracia Ronquello ng Dubai. Hallelujah. Keep the fire burning. Hallelujah. Inihanda ni Lord ang ating mga sarili. The bride, preparing the bride for the coming of the bridegroom. Bridegroom. God bless Leslie Luzano Liobet. Good evening din po from Daraga Albay. Kamusta po sa Daraga Albay? Pagpalain ni Lord at ingatan ni Lord ang inyong sambahayan, sampu ng inyong pamilya at mga mahal sa buhay. Hallelujah. Sending hugs daw si Jojo. Jadine. Ito, Teresita Taong de Vega. Shalom, Sister Teresita. God bless po. Jimmy Sarmiento, Evangelista. Pinagpala po na Lord ang gabing ito para sa inyong sambahayan. Olan Reyes, our corporate secretary na napakasipag at teacher din po yan ng kaharian ng Diyos. God bless at ang kanyang sambahayan. Hug mo kami diyan kay Timothy ha, at kay Jacob. Hallelujah. God bless po. Kay Das Dionisio, asawa po ni Pastor Jojo. God bless. Shalom. Mas matindi si Lord Tay. Oo naman, pambihira. So, Jero Gonzalez, shalom. God bless po. Pinagpala ni Lord ng gabing ito para sa inyong sambahayan. Nancy Kenyola, manatili sa Panginoon. Sabi ni Lord, if you abide in me, my words abide in you. Ask anything in my name, it shall be given unto you. Lawrence Sario, God bless po. Ayan. Casey Baldomaro, nasa Medrano, nasaan ka na? Namimiss ka namin. John Rex Demdam, mapagpalang gabi, Pastor. Shalom. Pinagpala po kayo ng Panginoon sa gabing ito. Jimmy Sarmiento, Evangelista. Nag-chat back si Pastor Dexter. Back to you. Hallelujah. Rogelio Dupale. Wow. Brother Roger. Hallelujah. I miss you. So keep on ruling and reigning. Hallelujah. Kayong dalawa ni Sister LV at ang iyong sambahayan. At dalangin ko na walang anuman sakit at karamdaman dumapo sa inyo simula sa araw na ito. Pinong, God bless ang aking minamahal na kapatid at bunsong kapatid, si Pinong Waldemaro. Pinagpala ka ng Panginoon. Pinong, sa iyong trabaho, napakataas ang posisyon mo. Nasa 5th floor ka. Parang ikaw may-ari ng hospital. Hallelujah. Jojak JR Daryagan. God bless po, Brother Joe. Pinagpala ka ng Ama sa Langit. Joan Francisco Gente. Shalom, beloved King. Gente. Family, pinagpala na Lord ang inyong kingdom rise. Hallelujah. So, patuloy kayo magka-influence bilang mga yeast of the earth. Kayong dalawa mag-asawa po. Maria Gracia Ronquello, we miss you, Pastor. Salamat po. Pinagpala po kayo ng Ama sa gabing ito. Our Abba Father, hallelujah, will provide kasi siya po ang sustainer and source ng lahat sa atin. Flor Santos, God bless po, Pastor Baldomaro. Salamat po, Sister Flor. Pinagpala ka ng Ama sa gabing ito. Marami tayong magandang pakikinggan sa pag-aaralan natin. Ang i-exhort ko, it's all about the sovereignty of God. Hallelujah. For with God, everything sa Diyos is predictable. Ang ganda-ganda. Hallelujah. So, Ferdi Alano, nasan ka na? Shalom, Pastor Luis B. John Rex, nabasa na ano? Oh, wow! John Rex Demdan from God bless from Kingdom of Saudi Arabia. Pakishare niyo po ito upang sa gayon, God bless Middle East. Pagpalain ni Lord ang lahat ng mga overseas, Filipino overseas worker doon na kayo ay maging missionary ng Panginoon. Hallelujah. Malu Banaag. Malu, na-miss ka namin dito ngayon. Joan, God bless. Adelfa Kasahay Asido, yan ang mga nag-aalaga sa amin nung kami nasa Dubai. God bless kayong dalawa ni Jander. Hallelujah. Malu Banaag, God bless. Yun, special mention si Brother Gilson Ventura, Ren Maika Salas Ventura, Lenny Ventura, and Jean Lazam. Kamusta na kayo? Yan ang mga umaalalay sa amin doon sa Dubai. Halos 2 buwan po. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Celia. God bless Celia. Ito makapagte-testify ng isang kagalingan na binigay sa kanya ni Lord mula sa pinanganak.
siya ay nagkaroon ng sakit sa puso, may butas ang puso, pero naka-experience ng divine visitation ni Lord sa isang service namin. Gumaling po siya sa sakit sa puso. Tama ba yung Bet? Di ba? Nung nalala mo, nung pinagtatawanan tayo ng mga tao sa barangay. God bless Celia. Hallelujah. Sino pa? Ito po. Glory Gutierrez, God bless. Shalom. John Paul Balani, God bless. Joan Quinto, Asombra, Shalom, keep the fire burning till He comes. Amen. Para tayo mga wise na mga 5 virgins na talagang pagdating ni Lord ng bridal entourage kasama lahat tayo. Hallelujah. Amen. Carlos Brusula, I'm praying for fully healed my spine injury. In Jesus' name. Healed in Jesus' name. Hallelujah. Amen, 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 amen. Miles Citroc, God bless po. Shalom. Hallelujah. God bless. Gilbert Ampatin, nandito ka dapat para bukas sa conference ng Kingdom. Hallelujah. God bless. Mary Chris Japos Ausa, pinagpala po kayo ng Panginoon sa gabing ito at patuloy kayo makinig sa tinig ng kaharian. Gilbert, kung makakahabol ka bukas, punta ka sa Las Piñas. Ruther Nicolas, God bless Ruther. Hallelujah. Salamat sa buhay mo na andyan ka at talagang nagiging katuwang namin sa pagpapalakas sa kapangyarihan ng Diyos sa buhay. Si Paul Adrian Gaid, ang aking manugang. God bless Paul. Pinagpala ka ng Ama sa oras na ito. Hallelujah. So mag-start na po tayo. I will bless the Lord at all. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing of the mercies of the Lord. Sabayin nyo kami sa awit na ito, okay? So, hallelujah. I declare and I decree, welcome to the kingdom of God. Palakpakan natin ang Panginoon. Come on. Come on, come on, come on, come on. Maka-experience tayo ng panibagong lakas at kalakasan ni Lord. Whoa, oh, 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 oh. Woo! Grabe, nakaka-excite! Sobra! Lahat ng mga may kamay. Here we go! I will sing of the mercies of the Lord. Lakasan natin, sabay-sabay, come on. I will sing of the mercies of the Lord. I will sing of the mercies of the Lord. Forever I will sing of the mercies of the Lord. Ulitin natin. Sabayin nyo kami ha, mas malakas. Here we go. I will sing of the mercies of the Lord. I will sing of the mercies of the Lord. I will sing of the mercies of the Lord. Forever I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth will I make known your faithfulness, your faithfulness. Woo! With my mouth will I make known your goodness. With my mouth will I make known your kingdom reigns. Your kingdom is throughout all generations. I will sing, woo, of the mercies of the Lord. I will sing of the mercies of the Lord. I will sing of the mercies of the Lord. Forever I will sing, hallelujah, of the mercies of the, with my mouth, hallelujah, my mouth will I make known your faithfulness, your faithfulness. With my mouth will I make known, shout it, your goodness. With my mouth will I make known
CJ, with my mouth. Woo! Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. With my mouth will I make known your faithfulness. With my mouth will I make known your goodness, your goodness. With my mouth will I make known your kingdom reigns. Your kingdom is throughout all generations. Let your voice be heard. Come on. Come on. I will Kaya niyo bang isigaw pa? Yung mas malakas. I will sing of the mercies of the Lord. Forever I will sing of the mercies. Say it again. Drums lang. I will sing of the mercies of the Lord. Come on. Mas malakas. Will sing the mercies of the Lord. I will sing of the mercies of the Lord. I will sing of the mercies of the Lord. Forever, forever I will sing of the mercies of, with my mouth. With my mouth will I make known your faithfulness, your faithfulness. With my mouth will I make known your goodness, your goodness. With my mouth will I make known your kingdom reigns. Your kingdom is throughout all generations. Mercies of the, yes, I will proclaim, Lord, I will sing of the mercies of the Lord. I will sing of the mercies of the Lord. Forever I will sing, forever I will sing, forever I will sing, forever I will sing. The mercies of the Lord. I will sing your goodness, your faithfulness. Hallelujah. You're a great God. You're a King. You will reign forever. Oh, Rababasi Karabande. Hallelujah. Hallelujah. Sharababababababa. Walang katulad mo. Hallelujah. Walang katulad mo, O Diyos. Banal, banal, banal ang ngalan mo. Maghahari magpakailan paman. Hallelujah. Oh. Everything that has breath, praise the Lord. Oh, darababa. Sharabandala se karabandere. Oh, with my mouth will I make known your faithfulness. With my mouth will I make known
your goodness. With my mouth will I make known your kingdom reigns. Your kingdom is throughout all generations. In the book of Revelation chapter 11 verse 15, and the kingdom of this world has become the kingdom of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever. The message of the kingdom is inevitable message. Pag napakinggan mo ito, hindi maaring hindi ka mag-react. But the moment you understand the gospel of the kingdom, the revelation of the kingdom of God, you will never be the same again. Kasi ito'y mapapasayo kapag naintindihan mo, pwede mong i-apply sa buhay mo. Napakabuti ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Why we need the kingdom of God? Because it is our source. Ito ang source ng lahat sa atin. Listen very carefully. Our food is to do the will who sent us. Our food is the fresh manna from heaven. Our Lord Jesus Christ. I am the bread of life. Siya ang buhay ko kasi siya yung hininga ko. The Holy Spirit is our breath. Hallelujah. Ang kanyang katuwiran ay ating inumin. Siya ang buhay natin kasi siya ang ating inumin. The Spirit and the bride say, come. Lahat ng nauhaw ay uminom ng tubig ng buhay. That will flow rivers of living water sa ating mga sinapupunan. Brothers and sisters in Christ, keep the fire burning. Maybe you are on fire but not consistent. Ang sinasabi po ng salita ng Diyos is consistently on fire. The moment na nakuha mo ang iyong identity, your kingdom identity, makukuha mo yung purpose mo. You're going to serve your purpose and maximizing your ability, your potential. Ang bilis ng panahon. Ang bilis ng panahon. Gumabi uli. Ang daming, kanina lang may nagpakamatay. Hindi niya alam yung identity niya. Kung kilala niya lang, kung may nagpakilala lang sa kanya o kaya ay nakilala niya si Lord, napakabata, no? Nagbigti at ang daming nasasayang na oras at panahon ng mga kabataan. Ba't hindi tayo paggamit? Ano ba ang pangarap natin sa mundong ito? Sige, ano ba pinapangarap mo? Mag-isip ka. Mag-isip po tayo. Bakit nga ba ikaw nabubuhay sa mundo? Anong dahilan bakit ka nabubuhay? At para kanino ka nabubuhay? Di ba? Yung word na purpose, alam natin lahat yan. But para sa kapakanan ng mga bagong tagapakinig, ang tinuturo po natin dito, it's all about the kingdom of God. It's all about Him. It's all about the King. It's all about His territory, His domain, and it's all about His royal family. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, at luwalhatiin. Thank you, Jesus. Thank you, Abba. Ipanalangin natin ang ating bansa. Ipanalangin natin ang ating bansa. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Hindi tayo nabubuhay para sa sarili natin. Kahapon po merong shootout na nangyari or shooting incident sa may Evergotesco. Alam niyo kung sino nag-away? Tumingin po kayo muna sa akin habang nagbabackground silang ganun. Tingin kayo sa akin lahat. Seryoso po itong usapin. Ang nagbarilan ay parehas na nasa authority. Nagtatrabaho sa gobyerno. Anong ibig sabihin nito? Talagang naiyak ang puso ko. Dahil sabi ng Panginoon, what happened in the physical, what happened in the spirit, it manifests in the physical. Supposed to be the church, where the church goes,
the nation goes. Kasi ang sabi ng Panginoon, let them rule over all the earth. Go and make disciples of all nations. Bahala na si Lord kung sinong gawin niyang anak. Pero yung na-harvest mo, sige, i-process mo, i-proseso mo, ituro mo ang kingdom culture, yung identity nila, understanding about the kingdom. But it's sad to say, pakinggan nyo itong sasabihin ko sa inyo. Katulad na sinabi ko kanina. The church is a thermometer. The true church of Christ in the kingdom and of the kingdom. Sila ang thermometer, sila ang sukatan kung anong nangyayari sa isang bansa. Alam niyo mga alagad, they turned the world upside down. Nung dumating si Jesus, kasisilang pa lang ni Jesus sa Matthew chapter 1, nung nalaman ni Herodes na hari at that time ng Roman Empire, pakinggan niyo ako, naapektuhan agad si Haring Herodes. Bata pa lang si Jesus. Sanggol pa lang. Pero meron ng epekto sa hari. At ang sabi ng salita, and King Herod was in trouble. Tingnan nyo yung glory ng God. And you know what? Where the church goes, the nation goes. Ang dami-daming may mental illness. Ang dami-daming merong, alam niyo yun, problema sa pag-iisip, drug addiction, corruption, political problem, father issue, family issue. Lahat yan ang susi ng solusyon ay nasa church, nasa atin. I encourage you, brothers and sisters, those who are na nakatune in ngayon. Lumabas na kayo sa lungga nyo. Lumabas na kayo sa boat nyo. Go and preach the gospel of the kingdom. Go and make disciples. Pag hindi ka lumabas, isang araw lalabas ka rin. Hihilain ka dyan sa lungga mo. Ang pinaka-comfort lang natin ay walang iba kundi gawin ang kalooban ng Diyos. So, biruin mo parehas na sa authority. Parehas na sa authority. Nagbarilan. May patay ba? Ilan ang patay? 3 yata yun. Parehas silang nasa merong tinatawag na mission order. Pero bakit sila nagbarilan? Biglang sabi sa akin ni Lord, ganyan ang nangyayari sa Christian world. Yung kanilang bala, yung salita ng Diyos. Sabi ng Hebrews 4:12, ang sword natin ay ang salita ng Diyos. Di ba Hebrews 4:12? Ano pong sabi roon? Sabing ganun. For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitude of the heart. Yung salita ng Diyos. Doon naman sa Ephesians chapter 6, our swords is the word of God. Sabi, we are not wrestle against flesh and blood. Put on the full armor of God. Itaas mo pa anak sa verse sige. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. So put on the whole armor. Tapos meron dyan talata sa baba, sa verse 18 po yata. Sa verse 16, the word of the Lord. And take the helmet of salvation, the sword of the Spirit which is the word of God na pangtatagpas natin sa gawa ng kaaway. Alam nyo kanina nung nangyari yung pares na sa authority, pares na sa gobyerno nag-aaway. Sabi ng Lord, ganyan din sa panahong ito. Nasa gobyerno ko, sila ay mga may relasyon, sila ay may authority, may power, pero sila ay nagbabangayan. Ginagamit ang salita ng Diyos pangbala para sa kapatid. Walang problema sana doon dahil dapat lang ang mga anak ng Diyos ay mabuhay sa katuwiran. Pero kung gagamitin mo pantagpas sa iyong kapatid, sabi nga ni Lord, ay kayo ay magkakaubusan. Kung kayo ay
ganon ang gagawin. Kayo ay magkakaubusan. Tingnan mo, magkakaubusan sila. Nag-aaway-away sila. Hindi natin nakikita ito, pero maliwanag ang sinasabi ng Bible. Supposed to be, magsi 7,000 years na tayo. Nasa millennial na tayo. Kaya nga po, millennial. Tingkay sa akin. Dapat nag-mature na yung church. Hindi ka na nabubuhay sa fatherless spirit or orphan spirit. Pero bakit po nagkakaganon? Kasi may kanya-kanya ng vision, kanya-kanya ng ambisyon, kanya-kanya ng grupo, kanya-kanya ng revelation, kanya-kanya ng sinusundan. Makinig kay Mege, isa lang ang sundan natin, si Lord Jesus Christ, ang Father at ang Holy Spirit. My sheep hear my voice. I know them and they follow me. Naintindihan nyo? Ipanalangin natin ang bansa natin. Ipanalangin natin ang body of Christ na maging isa lang ang mensahe, maging isa lang ang isip. Kung sasabihin natin na isang ating isip, dapat hindi pwedeng magkontrahan. The mind of Christ and the mind of the Holy Spirit. And this mind is the mind of Christ, which is a humble mindset. The kingdom mindset. Hallelujah. So, paano ka makakapanalangin sa Ama kung meron kang hinanakit, galit, tampo? Katulad kanina, meron akong counseling. Sabi niya, paano daw ba gagawin niya sa isang taong kung pwede lang pumatay, kung di lang masama raw pumatay, papatayin niya. No, may kaugnayan ito sa leadership ng isang lugar. Tumingi ng counseling. Ang tagal kong kausap. Isa lang naman ang pagpapatawad. Alam nyo, pag ikaw ay nag-react sa isang bagay, ibig sabihin hindi ka papatay. Kailangan mamatay tayo. At ang pwedeng pumatay sa'yo, yung katabi mo, yung malapit sa puso mo. Pag nagre-react ka pa, ibig sabihin, kailangan mo pa ng more grace ni Lord sa buhay mo. At more of His character, of His attitude. At patuloy na pagpupuspos ng banal na Espiritu. So sabi ko, isang bagay lang para makalaya ka. Magpapatawad ka hindi para dahil maayos, hindi. Dahil kailangan nila at karapat dapat silang patawarin. Magpapatawad ka para ikaw mismo ay ma-release doon sa nararamdaman mong galit, hinanakit, para mabuhay kang mapayapa at walang hadlang sa iyong panalangin. Talaga pong sa panahong ito ay matitindi ang shakening na darating sa buhay natin. Sa panahon na binibless ka ni Lord ng mga bagay na material, financial, humanda ka sapagkat susubukin ka rin sa mga bagay na kung saan ka na-bless. Naintindihan niyo ako? Hallelujah. So, nalulungkot lang ako kasi may kalungkutan ng puso ko dahil sa sinabi doon sa taga-PIDEA at taga-PNP na nagbarilan. 1 oras na nagbarilan. So, may ganun din nangyayari na conflict. Ang daming kaso sa na criminal case. Ano ba isang tawag sa isang case? Hindi. Yung bang nag-aagawan ng lupa, nag-aagawan ng posisyon, nag-aagawan ng kung sino ang mamumuno. Alam mo ba yun? Greediness of power, greediness of money, greediness of position. Mga ganun no? Hindi naman yun ang position, hindi naman yun nakakapag-transform ng buhay. Ang nakakapag-transform ng buhay, yung anointing ni Lord na nasa sayo, at yung salita ng Diyos na anointed, at yung banal na espiritu na nagmamanifest kapag ikaw ay nagpipreach upang hipuin ang kalooban ng tao na yun. Yun ang nagtatransform. Ang lakasan nyo yung palakpak ninyo kung naintindihan ninyo. Yung malakas na palakpak. Hallelujah. Come on. Give the Lord a shout of praise. Hallelujah. Totoo lang, magagaling tayo sa Facebook maglagay ng mga quotes or mga nilalagay natin sa Facebook ng mga messages.
Yun ba ang basihan na ikaw ay totoong naglilingkod kay Lord? Hindi. Kahit na maglagay ka pa ng maraming picture, maraming quotes dyan, kung ano-anong revelation na ilagay mo, pero hindi ka naman talaga totally nakasubmit sa will ng Father at hindi mo ginagawa ang will ng Father, it's vain, it's nothing. Naintindihan nyo, mga kapatid? So, napakalaga. Nandun ka sa perfect will ng God. Kahit maraming tao pa na umayaw sa'yo, humihindi sa'yo, pero ang Diyos nagsasabi, I am with you, my son. Go. This is my beloved son, in whom I am well pleased. Hindi ka man ipakilala ng iba, hindi ka naman makilala ng iba, pero ipapakilala ka ni Lord na ito ang lingkod kong anak. Sasabihin ng i-endorse ka ni Lord sa mundo or teritoryo na kung saan nilagay ni Lord sa'yo. Sasabihin ni Lord, this is my beloved sons and daughters of the kingdom. Sasabihin ni Lord, hear ye them. Kung sinabi niya kay Jesus Christ yan, wala pang ginagawa si Lord Jesus Christ, how much more doon sa mga sumusunod at gumagawa ng kalooban ng Diyos. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Yung malakas sa palakpak para kay Lord. Hallelujah. Come on, come on. Pangahawakan ko. Thank you, Lord. Bago tayo mag-pray sa ating bansa, minsan pa natin awitin yung panghawakan ko. Panghawakan natin ang salita ng Diyos. Thank you, Abba. Hallelujah. Thank you, Lord. Mula sa itas ng bundok hanggang kalaliman, ako'y magtitiwala sa iyo. Sabihin man ng mundo, ako'y baliw sa iyo, susunod pa rin ako. Mga pag-uusig o kamatayan man, hindi ako matatakot. Iniwanan ang mga pangarap ko, dahil mahal kita, panghahawakan ko mga pangako mo. Alam kong hindi ako mabibigo, minamahal kita, sinasamba kita, ikaw ang lahat sa akin, ako'y para sa'yo. Mula sa itas ng bundok hanggang kalaliman, ako'y magtitiwala sa'yo. Sabihin man ng mundo, ako'y baliw sa'yo, susunod pa rin ako. Mga pag-uusig o kamatayan man, hindi ako matatakot. Iniwanan ang mga pangarap ko, dahil mahal kita, panghahawakan ko mga pangako mo. Alam kong hindi ako mabibigo, minamahal kita, sinasamba kita, ikaw ang lahat sa akin, ako'y para sa'yo. Hallelujah, Lord. Everybody sing. Panghahawakan ko. Come on. Panghahawakan ko mga pangako mo.
ako mabibigo. Minamahal kita. Minamahal kita. Sinasamba kita. Ikaw ang lahat sa akin. Ako'y para sa'yo. Pangahawakan ko. Come on, everybody sing. Pangahawakan ko mga pangako mo. Alam kong hindi ako mabibigo. Minamahal kita. Sinasamba kita. Ikaw ang lahat sa akin. Ako'y para sa'yo. Minamahal kita, sinasamba kita. Minamahal kita. Sinasamba kita. Ikaw ang lahat sa akin. Ako'y para sa'yo. Hallelujah. Thank you, Abba. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Manalangin tayo para sa bansa. Abba, Father, we thank you once again. Hindi kami nagsasawang idulog sa iyo ang aming bansa. Matutupad ang pangarap ng Diyos sa bansang ito. Pinreserve mo, Lord, Abba Father, Lord Jesus Christ, Lord Holy Spirit, ang bansang Pilipinas. Walang anumang reliyon na pwedeng sumakop sa bansang Pilipinas, kundi ang Pilipinas ay magiging isang bansang kaharian. The Philippines is a kingdom worshiping and praying nation, filled with the glory of the King, empowered by the Holy Spirit, mandated to preach the gospel of the kingdom to all the world for the glory of God our Father. Ikaw, Pilipinas, darating ang oras at panahon at malapit na. Tatawagin kang bayan ng Diyos. Yes, the chosen nation of God is Israel. But ikaw ay tatawaging bayan din ng Diyos sapagkat ang paghahari ni Kristo na namatay sa krus, inilibing at muling nabuhay, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon na naglagay ng biyaya sa iyo, ay maghahari sa iyo, o Pilipinas. Mula Luzon, Visayas, Mindanao. Year 2022, there will be another breakthrough sa bansang Pilipinas. Hallelujah. Natatawagin kang righteous nation, blessed nation, a sheep nation belongs to God. Ama, pagpalain mo ang aming presidente sa nalalabing panahon ng kanyang panunungkulan. Bigyan mo ng isang buhos ng karunungan, matupad ang kanyang pangarap para sa bansang ito, matupad ang pangarap mo sa bansang ito, Panginoon. Mula sa kanyang mga cabinet members, mula sa kaalyado niya at sa bawat ahensya ng aming bansa. Lord, ikaw po ang nag-shake because you are the sovereign God. At kung ano ang gusto mong gawin sa isang bansa ay mangyayari at magaganap. Though binigyan mo ng sovereignty ang iyong church, but still you are the God who is in control of everything, Father. Praying for the revival and restoration ng kaharian mo sa bansang Pilipinas. Mula Luzon, Visayas, Mindanao. Ang mga congressman, ang mga senador, ang lahat ng nanunungkulan sa aming bansa, Lord, hallelujah, ay dalangin namin ang iyong katuwiran, ang iyong paghahari ay dumating sa kanilang mga puso't buhay. Walang ibang solusyon sa bansang ito, kundi ang iyong paghahari at ang iyong katuwiran. At Lord, gumamit ka ng mga totoo mong lingkod na nagmamalasakit, nagmamahal sa mga mamamayan. Aming Ama, salamat po sapagat pinreserve mo ang bansang ito, maging missionary sending nation sa buong mundo. Dalangin namin ang lahat ng OFW, overseas Filipino workers sa buong mundo. Lord, ingatan niyo po sila. Ang mga nasa Middle East, nasa Europe, mga nasa Southeast Asia, nasa Western countries, praying for protection, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sapagkat
ang gabay mo. Gamitin mo sila, Panginoon, na maging missionary sa lugar na kung nasaan sila. Praying for souls also, Father God, hallelujah, na the true body of Christ, the true bride of Christ sa bansang ito ay lumitaw at mahayag. Panginoon, hallelujah, upang tunay, Lord, na maka-influence ang mensahe ng kaharian sa bawat sektor ng aming bansa, magmula sa business sector, sa political sector, Lord, sa bawat ahensya ng aming bansa. Panginoon, ang yung church, the true church of Christ in the kingdom and of the kingdom, ay walang takot at punong-puno ng katapangan. Lord, nagampanan ang tungkulin at sabihin ang totoong mensahe ng kaharian at ang lubusang totoong pagsisisi, Panginoon. Salamat po, Ama. Yung mga nasa bundok, yung mga nasa gubat, yung mga nasa lugar na kung saan, Panginoon, walang mga provision sa mga tao. Dalangin namin, ingatan mo po at i-provide ng need sa mga missionary mo, Ama. Pagpalain mo mga pastor na mga may sakit, may karamdaman sa oras na ito, mga ministro mo na ginamit mo mightily at may minsan pa sila ay nanghina at nawalang unang pag-ibig. Lord, ibalik mo silang muli sa unang pag-ibig nila. Salamat po, Ama. Pagpalain mo ang kanilang sambahayan, ang kanilang mga ministry, Lord. I-bless mo po lahat ng mga nagsisipakinig sa oras na ito ng espiritu ng karunungan, kaalaman, hallelujah, at wisdom, knowledge, and understanding, Lord, about your kingdom. At in-impart namin sa kanila ang boldness, hallelujah, ng pangaral ng Ebanghelyo na walang anumang fire extinguisher na pwedeng pumatay. Magmula sa kanilang tahanan, paglabas ng tahanan, ang kanilang bukang bibig ay ang paghahari mo. Salamat, Panginoon, hallelujah, purihin ka sa oras na ito. Lahat ng mga nagpe-prayer request ng mga may sakit, may karamdaman, ang hipo mo ay dumaloy sa kanila sa oras na ito, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa privilege na makapanalangin sa aking mga kapatid. Purihin ka at luwalhatiin ka. Yan ang aming dalangin sa iyo sa oras sa gabing ito. For thine is the kingdom and the power and the glory forever and ever. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen and amen. Malakas na palakpak sa Panginoon. Come on. So here we go. Come on. Okay. Wow. Wow. Hallelujah. In the book of Isaiah chapter 46 verse 10, naalala ko lang madalas nating sinasabi na sa Diyos ang lahat ay tapos na. Tama ka nga naman. I make known the end from the beginning, from ancient times, what is still to come. It say, my purpose will stand and I will do all that I please. Hallelujah. Ulitin ko ulit. Madalas nating narinig at nababanggit, sa Diyos ang lahat, bago niya pasimulan, tinapos niya na muna. Yes. Lagi niyong tatandaan na nung nilikha ni Lord ang lahat ng bagay, ay pinlano niya na. Inisip niya. Hindi ito nangyari sa loob ng isang oras or sa loob lang ng isang araw o 2 araw o 3 araw. And I believe, pinlano, inisip, nilagay ni Lord ang purpose bago niya gawin ang lahat ng bagay upang sa gayon ay siya ay matuwa. Kasi sabi niya, my purpose will stand and I will do all that I please. Because God is a sovereign God. Kung anong gusto niya, di ba sa Proverbs 19:21, many are the plans in man's heart, but it is God's purpose shall prevail. Ito yung mga tao na lumilihis sa plano ni Lord. Hindi to contradict dun sa Jeremiah 29:11 na, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, but plans to give you hope and the future. Because God is a God of plan, purpose, design, and objectivity. Hallelujah. Lahat ng bagay sa Diyos ay may blueprint. God is a God of plan. Everything in the kingdom of God, everything in the eyes of God and in the mind of God, our King, is predictable at it's done. It is finished. So pwede nating malaman your prosperity, your victory, your future, your eternity is predictable. It is written. It is written. Hallelujah. Alam niyo ba yon? Hindi mo na kinakailangang hula pa. Ano kaya mangyari sa akin sa araw ng bukas? Oo, yung event, may mga time na yung event hindi mo alam. Pero your future, your eternity, pwede mong malaman. Hallelujah. Amen? Lakasan nyo nga, amen. Bibigyan ko lang kayo ng mga bagay na halimbawa lang, na may mga blueprint ang Lord.
I believe that God is the greatest architect. Hallelujah. Nung nagplano siya, may blueprint lahat ng bagay. Alam nyo, pag ang Diyos nagplano, hindi papalpak. So kung Diyos ay Diyos ng, God is a God of plan, dapat ang kanya nilikha ang kanya rin nilikha ay isang tao na mayroon din plan. Pag wala kang plano sa buhay mo, you are planning to fail. But if you are, kung meron kang plano, meron kang pananampalataya. Hindi pwede na ikaw ay nananampalataya pero wala kang plano. Di ba lahat tayo nagdi-declare sa isang linggo, I believe, I declare, na may faith ka. Pero ano yung plan mo? Di ba? So sabi ni Lord, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, but plans to give you hope and the future. Our future, sabi nga na madalas ating nababasa sa mga kino-quotes, is not ahead of you. Ang future ay natatrap inside of you because of your ignorance about your blueprint. Kaya ito yung sinasabi ko, may blueprint si Lord na dapat mong kunin. Ang problema mo, hindi ka interesado sa blueprint mo. Bigyan ko kayo ng example. Tingnan mo ang blueprint. Let us make man in our image, in our likeness. Saan tayo kinreate? In the image and likeness of God. God is a holy God, so therefore man is holy. God is a righteous God, therefore man is a righteous kinreate ng Lord. Kung ano, kaya nga sabi ng Bible, we are created in the image and likeness, the character and the nature of God. Balikan ko lang yun. So ibig sabihin, sa spirit, meron na talagang original. At tayo din naman ay nilikha niya original, galing sa original, authenticated copycat. Mula sa isang persona na Diyos na kung saan ang kanyang katangian, ang kanyang attribute, yung kanyang character ay sinier niya sa atin. That's why God is a spirit being. So, man is spirit being also. God is eternal God. So, kinreate ni Lord ang tao to be with Him for eternity. Kaya lang nilagyan niya ng soul. That's why nung hininga niya, sabi ng Bible, at ang tao ay tinawag na living soul. Bakit? Siyempre, nakakonect siya rito sa earth, sa physical world. But, true man is a spirit because God is a spirit. Hindi naman God is a soul. No. God is a spirit being. So, man is a spirit being also. But nilagay niya ng soul at tinira niya sa katawan para mag-function dito sa physical earth to manage, to rule over sa kanyang creation. Amen? So, ang ating copycat, ang ating sarili ay galing sa Panginoon. Created in the image and likeness of God. Bibigyan ko pa ng another blueprint. Hallelujah. Si Adam and Eve, ikinasal ni Lord. And God instituted wedding or marriage. So meron din palang marriage na mangyayari at magaganap in the last days. Andun na pala ang plano ni God na si Jesus Christ as a last Adam, meron siyang church, I will build my church na kung saan ay kanyang pakakasalan at tinubos niya at kanyang pinagaganda. Katulad ng topic natin noong nakaraan, preparing for the coming of the bridegroom. Inihanda ni Lord ang kanyang church na isang maganda, lovely, beautiful, spotless, blameless, holy, glorious, beautiful. Hallelujah. Without spot. So, ibig sabihin, hindi siya magpapakasal sa isang madumi at pangit. Kailangan ang pakakasalan niya, kamukha niya. Lakasan niyo, amen. Okay. Pero habang ginagawa na yun, kaya nga meron siyang regalong fivefold ministry gift. O gusto niyo, sige, isang ayun na natin, iba, fourfold. Yung iba naman, sige, bahala na kayo kung anong gusto niyo. Pero nakasulat sa Bible, and He gave some apostles, prophet, evangelists, pastors, and teachers. Anong trabaho nito? I-equip, ano mo nga lang yun, anak, Ephesians 4:11-13. Hallelujah. I-prepare ang body para sila ay mag-matured. Okay? It was He gave some to be apostles, some to be prophets, some to be evangelists, and some to be pastors and teachers. Ano ang to prepare God's people for works of service. So, so that the body of Christ may be built up.
Alam mo, nakakatuwa, konting testimony lang ako. Naku, ang bilis. Mag-8:30 na. Okay. Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. So ang goal, ito ibalik ka sa yung original na pagkatao, of the stature of the fullness of Christ. Verse 14. Anong purpose? That we henceforth be no more children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive. Tingin kayo sa akin. So, the truth is, meron din palang pakakasalan si Lord. As the last Adam, siya yung Christ, na meron siyang bride of Christ na pagagandahin, pinapaganda niya at inaalagaan niya at minamahal niya at ini-equip niya maging glorious church. Hallelujah. So meron din palang blueprint. Now, Jerusalem. Merong Jerusalem, geographical Jerusalem sa Middle East, sa Israel. And then, meron din palang New Jerusalem na bababa. May blueprint ang lahat. So, kung gusto mong wag maligaw, as an individual, listen very carefully. Makinig kayo, Meg. Wag mong ilagak ang iyong puso sa sino mang tao. Sa Diyos mo ilagak ng buong buo. Kunin mo yung blueprint mo sa Lord through your priority in relationship is your prayer sa Lord, it's the Father, kay Jesus Christ at sa Holy Spirit. Kunin mo. Ibibigay ni Lord yan kung yan ang gusto mo. Tingnan mo mga architect, sa kanila, wala pa yung object, wala pa lahat. Wala pa yung finished product, pero sa kanila, tapos na yun. So, ganun din kay Lord. Everything is done. Everything is already finished. Kapag alam mo ang iyong future, your eternity, lalakaran mo ngayon yung destiny mo. Si Lord na nagbigay ng destiny, ikaw magfulfill. At paano mafulfill? Mapalad ang lumalakad na kasama ang Diyos. Lakasan niyo, amen. Kasi makakarating sila sa destiny nila. Palakpakan natin ang Panginoon. Come on. Everything in the Bible is predictable. Yes, ulitin ko may mga events na hindi papakita sa'yo ni Lord. Pero your eternity, your future is now. Because God is a God of the now. Of the now. God is the now God. Huwag mong hintayin yung 5 years mo na maging ganito ka. Kaya niyang gawin niya na 5 days. Kaya niyang gawin yung 10 years mo, kaya niyang gawin ng 10 hours. Kasi bakit? Nabubuhay ka sa eternity. Yes, we have the physical na limitado, but don't limit God sa buhay ninyo. Predictable ang lahat ng bagay. Huwag kang tsumamba sa pamumuhay mo sa Panginoon. Lakasan niyo yung palakpak niyo kay Lord. Lahat ng mga nakapakinig at kung naintindihan mo, sumigaw ka ng malakas na amen. Bakit ko nasabi na everything is predictable? Predictable yung eternity mo, predictable yung future mo, predictable yung victory mo, predictable yung prosperity mo, predictable ang buhay mo. Kasi andyan yung blueprint. Una-una yung kanyang salita. Tapos andyan ang revelation ng Holy Spirit, the Spirit of truth. Kulang pa ba ang Holy Spirit? Meron ka pang Father. Meron ka pang Jesus Christ. Sabi ni Jesus, my sheep hear my voice, I know them and they follow me. Alam nyo, kapag ikaw ay taga-kaharian at anak ng Diyos at naintindihan mo yung identity mo, alam mo, normal lang na nakakapakinig ka ng tinig ng Diyos. Normal lang sa mga anak ng Diyos na may naririnig siyang boses. Kaya nga tinawag. Alam mo, pag ako tinawag ng Diyos, ibig sabihin, nakarinig ka ng boses. Alam ba ako, nakarinig ako ng boses. You have not chosen me. John 15:16, but I have chosen you and ordained you to go and bear fruit. Fruit that remain that lasts, so that whatever you ask in my Father, I will give it unto you. So, titingnan nyo, ang problema mo lang kasi ay yung intimacy mo sa Lord. Your spirit of intimacy in prayer, in the Word of God. Hallelujah. Kasi pagka na-reveal sa'yo ang truth about the kingdom of God, makinig ka, Mege, everything is possible. Wala nang imposible sa'yo. Yes, gawin mo gagawa si Lord ng mga impossible sa buhay mo kasi lahat naman sa Diyos ay posible. Pero ang gusto kong tukuyin dito ngayong gabi, everything is predictable. So, wag mong sayangin ang oras at panahon mo. Yes, may mga time na kino-conceal ni Lord yung iba
Yung iba naman ay nire-reveal, Brad, nire-reveal ni Lord. Dito ang tingin, makinig para lalo niyong maintindihan. Pero ang karamihan dito ay talagang halos predictable na ang iyong eternity. Amen. Andiyan na ang Biblia, andiyan na ang Holy Spirit, andiyan na si Jesus, andiyan na ang Word of God. Tapos meron ka pang pastor, meron ka pang, naku naman, ang dami mo pang gifts. Ano ba kulang mo? Hallelujah. 'Di ba? Ang problema mo na lang ay ang iyong kaignorantihan na dapat ma-open ka sa mga bagay na ito. Ang sarap mabuhay na hindi ka lang nagkiklaim ng promise. Dapat pinamumuhay mo na yung pangako. Yung iba hanggang promise pa lang eh. 'Di ba? Katulad ng ang mga Israelites, pagdating sa Canaan, andun na sila sa promised land. Tayo, pag naintindihan mo na ang kaharian ng Diyos, nakapasok ka na, andun ka na. Nag-i-enjoy ka. Nag-i-explore ka. Hallelujah. Hindi yung, alam mo yun. Kaya nga napakalaga na sa buhay natin ito is, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Huwag maging priority ang added. Yan naman ang problema. Pagkatapos ibigay ang added, hindi na bumalik sa seek ye first. Nandun na lang sila sa added. Hindi binigay ni Lord ang kaharian para sa material things. No way. Hindi mo nakala magpre ng pera or mga gamit or ano paman. Kasi kahit nga mahirap, kahit bulag, kahit walang trabaho, nakakabili. Ikaw pa kaya na anak ng Diyos. Yung iba nga masipag lang, nagkakaroon ng mga bagay na kailangan nila. Pero dito sa kaharian, ang context ng Lord is, alisin yung iyong worry, hindi ka mag-worry. Kasi wag ka maging slave ng fear. Because pag slave ka, sabi ni Lord, I hate slavery. Hindi ka makakasamba pagka ikaw ay punong-puno ng pangamba. Di ba? Hallelujah. So, purihin ang Panginoon sa oras na ito. So, wala kang dapat ikatakot. Ito'y karanasan namin. Napakasarap mabuhay. Ipamuhay ang pangako ng Diyos. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Somebody shout, Hallelujah! Hallelujah. Sa lahat ng mga nakikinig po, sa lahat ng nakikinig sa oras na ito, ang dami-daming pangako ni Lord. Ilan pa lang ang nakiklaim mo? Ang dami kong gustong i-share sa inyo, pero okay lang. Isa na lang na patotoo. Nakakatuwa si Lord mula nung inadapt namin yung culture and system ng kingdom discipleship. Kitang-kita namin ang nakapakalakas sa galaw ng Panginoon sa mga tao, sa mga magulang, sa mga kabataan, at sa mga bata. Isang patotoo na talagang ito, pagkatapos mong maging believer, dapat ikaw ay ma-disciple. Ang problema kasi gusto mong lumaktaw. Sa pagiging anak ng Diyos, wala natin problema doon. Diyos ang gagawa doon para maging anak sila ng Diyos. Discipleship is essential. Napakahalaga. Kasi, go and make disciple. Hindi sinabi, go and make pastor, apostle, go and make leader, go and make ambassador. Hindi eh. Go and make disciples. Firm na yung word na yan. As disciple is a disciplined one. A disciplined one. Sila ang recipient ng kingdom message. A true disciple is a true son. A true son is a true disciple. Yan ang totoo. So progressive nga yan. Ikaw lahat yan. Hanggang sa ikaw ay maging friend of God. Ikaw ay maging servant of God. Ikaw ay maging ambassador of God, ambassador of Christ, maging saints, maging kings and priests. Ikaw ay son of God na talagang matured, na nakikita sa iyo yung Father at nabubuhay ka sa... Alam mo, katulad ng sinabi ko kay CJ, kahit bata ka, pwede ka mag-work as parent sa mga dinidisciple mo. Kapatid, dapat lahat tayo may dinidisciple. Dito po sa ating mga kapatid, sa God is a Refuge, wala pong member dito. Lahat ay may dinidisciple. Iba pala pagka meron kang dinidisciple, fulfilled yung promise, yung word ni Lord sa Great Commission, hanggang sa ikaw ay maging bride of Christ. Hallelujah. So the discipleship,
training na ginagawa ang aming pong curriculum at system ay dapat to establish clear understanding of their kingdom identity. Grabe. At to walk and live their dominion. And to serve their purpose, to walk their destiny, katulad binanggit ko, to maximize their kingdom potential and ability. To live in a kingdom culture at i-priority ang kaharian ng Diyos. So kapag naituro yan sa mga dinidisciple mo, nakakapag-raise ka ng maraming mga successor mo. Nakakapag-raise ka ng maraming mga leaders ni Lord, ng mga disciple ni Christ. Hindi mo disciple, hindi mo anak ni Lord, disciple ni Christ. To God be the glory for that wisdom na binigay ni Lord. So everything, sa lahat ng bagay ay para sa Lord at para sa Hari. Be compassionate sa lahat. Huwag nating pabayaan ang mga bata, ang mga kabataan, ang mga matatanda. So turuan po natin sila. Huwag tayong magsawang gumawa ng mabuti. I-bless nyo ang mga pastor ninyo, i-bless nyo yung mga ginagamit ni Lord sa inyo, ipanalangin ninyo, taniman ninyo, at ipag-pray ninyo. To God be the glory. For thine is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ito po ang inyong kapatid, Brother Luis Boy Baldomaro, na nagsasabing, lagi pong maging priority ang Hari sa ating mga buhay at ang kanyang katuwiran. Sa Diyos ang papuri magpakailanman, and say the word, thank you Abba Father, thank you Lord Jesus, thank you Holy Spirit. At kung meron kayong gustong ibato at magpasalamat po sa nangyari ngayong gabi, may naintindihan kayo, pwede po bang i-comment ninyo. Salamat po sa Diyos, sa kanyang papuri, pagduluwala at pagdadakil at pagpaparangal, ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon.